So, lahat kasi yan nakadepende kung ano yung ipinapasok natin sa loob ng bibig natin. Pag sobrang nababothered ka na sa amoy, posibleng meron ng infection na nangyayari sa'yo or merong underlying medical condition. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po, ang sabi niya is, Miss Che, bakit may mabahong tamod? Minsan, hindi ko po talaga matake ang amoy. Parang nabubulok and minsan iba ang color. Okay, yung tamod na na-mention niya dito sa concern niya, ito yung semen. Ito yung lumalabas sa lalaki kapag ka nakakatapos siya. Normally, ang semen talaga ay merong very light odor yan. Dahil sa iba-ibang combination ng substances like halimbawa citric acid, calcium at marami pang iba. Kapag may unusual odor na, halimbawa masyado nang matapang yung amoy nito or medyo fishy yung amoy malansa or nabubulok na, pwedeng maging sign ito ng male health problem. Okay, ano ba yung amoy talaga ng isang healthy na semen ng lalaki? Ang normal semen is slightly alkaline at ang pH level nito ay nagre-range only sa 7.5 to 7.8. Ang ibang lalaki nakaka-experience nung strong odor like halimbawa ammonia, ganyan. Parang amoy sunrocks. Huwag mag-alala kapag ganyan ang amoy kasi normal lang yan. Minsan, ang semen po ay merong hindi pangkaraniwang amoy at color nito. Ano ba yung mga meaning kapag ganito kakaiba yung naaamoy at nakikita nyo pagbabago ng kulay? Napakalaking factor ng kinakain natin kaya nag-iiba-iba ang amoy nito. Minsan parang amoy matamis siya, minsan parang amoy matapang, minsan amoy parang bleach, or minsan amoy parang ammonia. So lahat kasi yan nakadepende kung ano yung ipinapasok natin sa loob ng bibig natin. Pwedeng mag-reflect yan doon sa amoy ng semen ng lalaki. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pag sobrang nababothered ka na sa amoy, posibleng meron ng infection na nangyayari or merong underlying medical condition. Ding merong kang sexually transmitted infection kasi yung mga ganito pwedeng mag-translate talaga sa mabahong amuyan pag may mga infections, bacteria, or microorganism. Ito yung mga pwedeng magpa-change ng smell ng semen. Pag masyadong parang sweet naman ang amoy, posible din pong sign ito ng early warning signs of diabetes. So, meaning kahit pala sobrang mabango yung amoy or yung lasa nito medyo matamis-tamis, wag din masyadong kampante dahil pwedeng, tulad ng sinabi ko kanina, early warning sign na pala ito ng diabetes. Pero kapag fishy smell, yung parang mabaho, amoy malansa, parang nabubulok, pwedeng sign naman ito ng sexually transmitted diseases. So, possible bang mag-change talaga ang smell ng semen? Yes, possible po. Tulad ng mga nabanggit ko kanina, malaking factor po ang nagagawa ng mga kinakain natin sa amoy nung semen ng lalaki. Kung bakit minsan sobrang tapang nung amoy nung lumalabas doon sa lalaki. So, paano ma-lessen yan or ma-avoid yan? So, dapat aware ka kung ano yung mga kinakain mo. May mga research na nagsasabi na yung asparagus daw, kung familiar kayo doon, malaking epekto daw yun sa amoy nung lumalabas sa lalaki. So, kahit siguro sa babae ganun, kaya iwasan yung pagkain, lalo na kapag makikipagtalik kayo doon sa mga partner ninyo. Wala namang masama kung gagawin lang yon sa tuwing makikipagtalik sa mga partner natin. And huwag kalimutan or huwag matakot magpatingin sa mga doktor kapag nababothered na
kayo sa amoy nung lumalabas sa inyo. Kasi baka hindi natin namamalayan, feeling mo okay ka lang, meron na palang nangyayaring hindi maganda doon sa loob ng katawan mo. Kaya huwag matakot, magpakonsulta. Sabi nga, ligtas ang may alam. Prevention is always better than cure. So yan lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!